Lahat kami pupunta sa event today. Pero hindi kami nagkaintindihan sa date. Akala ko kasi Sunday. Tapos pala, pagtingin ko ulit ng calendar, Saturday pala. Ayun. Na pinagdaanan ng awardees ay sana po maibsan ng konti yung paghihirap na yon sa mga bagong papasok ng mga negosyante. So pupunta ako ng market para i-visit yung grand opening, grand launch ng iRepublic Express. Yeah. Kasi ako mas madalas sumasakit yung bato ko, yung ulo ko. So kung may ganun kayo, it could be your eyes. So have it checked. Nagpapa-check up kami ng kanyang skin. Napaka-sensitive talaga ng skin ni Kuya. Jada, Dana daw ulit pa yung DA. Tapos maraming hearts. Tapos drawing naming family. Hello! Good morning. So, di pala. Good afternoon na. Yeah. Kita ko dyan? Okay lang. Kita daw ba siya? May natutulog kasi doon. So, dito si Miss Yani. Si Yani, may make-upan niya ako. Ayan. Kasi meron tayong event today. So, samahan niyo ako. Kami. Lahat kami pupunta sa event today. May make-upan niya ako and i-hair. Full force. Full force. Oo nga. Let's go! Hindi ka ba nag-contour? Hindi ko kaya mag-nose contour, guys. Ang ganda, oh. Parang camera ka. So, dapat si Kuya RJ yung magme-makeup sa akin today. Pero hindi kami nagkaintindihan sa date. Akala ko kasi Sunday. Tapos pala, pagtingin ko ulit ng calendar, Saturday pala. Ayun. Buti na lang. Siya naman si Yani. Pag wala si Kuya RJ, siya naman talaga yung... Pwede na yan. Kaya na lang ulit. Yung mga bagong henerasyon ng mga MSME o bagong pasok ng mga MSME, matuto rin at yung pinagdaanan po ng mga awardees, yung paghihirap na pinagdaanan ng awardees, ay sana po maibsan ng konti yung paghihirap na yon sa mga bagong papasok ng mga negosyante. At kung meron pong napulot ang ating mga awardees na kung bakit sila naging successful sa kanilang industriya, sana po bukas rin ang inyong kalooban na i-share at ibahagi ang mga kwentong yan sa mga mas mararami pa pong MSMEs dito po sa Bulacan. To present the award, Bulacan Chamber of Commerce and Industry Incorporated, ang parangal na Most Promising Entrepreneur sa larangan ng garments manufacturing ay ipinagkakaloob kay Ginang Heidi Rica Cruz del Rosario ng HTP Clothing Corp. Kabahagi ang tauhan sa biyayang pakinabang, tinuturing na kapatid, lahat sila nakatuwang. Dan ng kabataan. Ipinagkaloob sa okasyon ng 2020. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead and shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just shine. Hello everybody! Siyempre, di naman ako nakapag-vlog doon sa event kanina. So ngayon, selfie na lang tong ginagawa ko para back camera mas malinaw. Mga 8:30 natapos yung event.
Kuwentuhan ko lang kayo. Wait. So, kanina pa kami nakauwi pero hindi pa ako makatulog kasi siyempre hindi ako nakapag-phone. Kapag ganyang may event, di ako nakakapag-phone. So, naiipon yung mga messages sa akin. Sorry sa itsura ko kasi ginulo-gulo ko na yung hair ko. Maliligo pa ako bago ako matulog. Pero bago ako matulog, yun nga, kuwentuhan ko muna kayo ng slight. So, yun yung event ay dito sa Bulacan. Ano siya, Most Outstanding Businessmen in Bulacan Awards. So, 6 yon, 6 yung napipili. I don't know kung 6 siya yearly or this year 6. So, ako lang yung nag-iisang babae dun na napakalaking honor for me. Hindi lang yun, hindi lang dahil ako yung babae kaya na malaking honor siya for me, pero dahil yung mga kasama ko, yung ibang mga awardees, oh my gosh, grabe. I'm really, really humbled at nakakapangliit actually. And I don't know what they saw in me to be chosen, but whatever it is, I'm grateful and I'm inspired to do more at para mapatunayan ko naman na karapat-dapat ako to be an outstanding businessman, businesswoman at ang HTP kasi I believe in our company. I believe in HTP. Yun. Grabe yung mata ko. Wala na akong falsies dito. Dito meron pa. Another highlight of the event kanina. Nandun si Senator Bam. Sobrang kilig ko. Tsaka na-appreciate ko siya sobra. Ang galing-galing niya. Alam niyo ba, nung kinamayan ko siya kanina, eto hindi to during the awarding ceremony ha. As in, nung pagdating niya pa lang, marami nagpapapicture sa kanya. So, alam ko marami pa kaming chance after nung pagdating niya na yun, pero I took the chance agad na pumila ako para magpa-picture din sa kanya. Tapos, nung kinamayan ko siya, nakilala niya ako. As in, sabi niya, yung alam niya yung business, yung clothing, alam niya kung ano yung award ko. Sabi pa niya na iba yung hair ko. Grabe, that detail, di ba? So, I'm super amazed yung nilaan niya na time to review kung ano man yung event na pupuntahan niya, 'di ba? Kasi, some politicians, they can just show up there at malaking bagay na yun kasi I know na precious yung time nila just being there, na makasama sa photo op and makapagkamay sa mga tao. Pero si Senator Bam, talagang ni-review niya kung ano yung pupuntahan niya, sino yung mga makikilala niya. Sino ba naman ako, 'di ba? Kaya for that, nakita ko talaga yung sincerity niya to serve and kung gaano yung um, puso niya sa trabaho niya. Yun, it shows a lot. Ay, alam nyo, grabe hindi ko mapaliwanag yung mga nangyari tonight. As in, pero sa lahat ng yun, humble talaga ako. And another highlight of the awards night ay, kasi yung BCCI, yung body na yan, matagal na yan. So, isa siyang prominent award-giving body dito sa Bulacan and sa buong Pilipinas. So, diyan yung mga businessmen talaga, and I'm just so humbled and honored to be part of it. Yung lola ko, isa siya sa na-awardan, the same award that I got in 1990, 1995, ganun. Pero it did not end well for my lola sa business. Kaya sobrang happy ko na she was there with me kanina. At finlash doon yung pictures kasi ng mga past awardees and she was there. Tapos parang, ay, ang sarap sa heart ko lang na, alam mo yun, kasi si Lola minsan nag-self-pity siya kung anong nangyari, ganyan. So, makapagbigay ako ng konting pride and happiness sa kanya na, ayan Lola, ito yung award mo, ayan, sa'yo na to, sa'yo to. Anyway, I wouldn't be where I am today without her din kasi siya yung nagpalaki sa akin and sa kanya ako unang na-expose sa business. And kanina, I'm with my family, my husband, my whole family except my kids kasi hindi ko na sinama dahil mga kids nga and some of the key people from HTP. Kaya, kung pwede ko nga lang dalhin lahat, diba? Kung pwede ko lang isama lahat. Ayun, Lord, maraming salamat for today. At thank you for the grace, for sustaining me, for sustaining the business, for the strength. Ang hirap po, sobra. Pero, dito pa rin, diba? Nagkaka-award pa. It's been a long day. Yun lang. Ang ganda ng makeup ko in fairness. Thank you, Yani. Kahit hulas na, walang retouch siya na, pero maganda pa din.
Ewan ko kung nakikita niyo maganda, pero nakikita ko ang ganda ng skin. So, yun lang. Good night, everyone. See you tomorrow. Hi, everybody! It's a Sunday. Wow, nagpaporma ang lola mo. Alam mo, di na uso ngayon yung terno-terno, no? By the way, ayan yung kids ko. May sakit sila. Nanonood sila ng vlog part 4, US vlog part 4. So, pupunta ako ng Market para i-visit yung grand opening, grand launch ng iRepublic Express. Yeah. Happy Sunday! Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow, I could use a bam, 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 but it's not from you, 'cause I'm not that hollow. Baby, let it be. You could try to sweet talk all you want, but I ain't that lonely. Baby, let it be. Forget your rules, forget your shoes. I've done everything you asked, but I wasted time. Forget your truth, you're just cruel. I swear anything's better than you. Catch you on the flip side, catch you on the flip side. So goodbye. Funny how it works sometimes. Yeah, we kinda hit it off at first. Checking every bar in town, all the sleepless nights until things got worse. You're so manipulative, trying to convince me you're the shit, but it didn't work on me. So, baby, let it be. You could try to sweet talk all you want, but I ain't that long. Hello! So, ngayon ko lang kayo makakwentuhan kung anong nangyari. So, nagpunta kami ng market kasi nagpunta ako sa opening, sa grand opening. Actually, hindi. Yesterday pa yung grand opening ng iRep Express. Ayan. At nagpa-check up ako ng mata. At yun nga, may astigmatism ako. Kaya, kumuha na ako ng lens with the grade na suited for me. At pagsuot ko siya, mas masaya ang buhay. Mas maliwanag ang lahat. Yun, kaya kung kayo rin, kasi ako mas madalas sumasakit yung bato ko, yung ulo ko. So kung may ganun kayo, it could be your eyes. So have it checked. I recommend iRep Express dito sa Market or iRepublic. Same yan na company sa Trinoma. Ayan. Ngayon naman, nandito na kami from Market. Nandito na kami sa Quezon City. Syempre, pag lumuluwas ang mga taga Bulacan, dapat sinusulit. So it's a Sunday, right? Pero meron kasing bagong site, si Northcast. Para sa mga hindi pa nakakala, Northcast is a construction company of my husband at ngayon may bago silang site. Nagsiset up sila dito ng barracks, ng, ano ba tawag dyan? Ng mga, anong tawag niyan? Bakod. Yung para sa construction site. Yan, dito yan sa may Quezon City naman. After this, uuwi na rin kami kasi Sunday, pahinga dapat, 'di ba? Yun, yung mga bata iniwan na namin kasi si Ate Jace and si Kuya Jaco may ubo sila. Si Ate Jace nga nilalagnat minsan. Yun lang. Let's go! Ayan si Kuya, sasamahan ko siya. Magpapacheck up kami ng kanyang skin. Napaka-sensitive talaga ng skin ni Kuya. So, we are done. Wala na kaming video sa loob. Pero nandito kami sa Primorosa. If you know this, dito yan sa Giginto, Bulacan. Ngayon, baka dumaan kami ng Mercury para bilhin yung mga na-prescribe sa kanya na mga damit. How are you?
kakauwi ko lang sa bahay. Maliligo na ako. Pero before that, papakita ko lang sa inyo. Kasi bago ako umalis kanina, may inabot na letter sa akin si Jada. Sabi niya, mamaya ko na daw buksan. So ngayon, buksan ko na. Okay. Mahilig siya magbigay ng letter as in everyday. Pero wala namang nakasulat talaga ng mga words, kundi I love you, ganyan, or drawing kasi hindi pa naman niya alam yun. Ayun na nga. Wow! Jada, na doble pa yung DA. Tapos maraming hearts. Tapos, drawing naming family. Si Jada talaga, ang sweetest ko na anak. Iba-iba talaga ng personality, di ba? So, si Jada, ang pinaka mapapansin mo sa kanya, super sweet niya. Super sweet niya. Love you, anak. Oh, meron din pala siyang name dito. Jada Ray.